yung kare-kare namin is, ano lang siya eh. Maliit na kaldero. Pag naubos, 1.5. Ngayon yung kaldero namin, 6 na big kaldero na siya. Naluluto. Minsan, nagpipito pa nga kami ng kaldero ng kare-kare every Saturday. Yung ngayon namin, umaabot kami ng mga 70 kilos ng karne. Iba't iba na yun. Nandun na yung guso, tuwalya, bituka, laman. Ang kanilang mga paninda hindi raw inaabot ng maghapon bago masimot. Tanghali lang talaga. Yung dati, yung ngayon namin, ang customer nanunundo. 6 o'clock, hindi pa kami lumalabas. Nandiyan na sila sa labas. 12 p.m. pa lang po, nag-i-start na. Pero 10 a.m. pa lang or 9 a.m. po, nakapila na po kami dyan. Tayo po ng kapitbahay yan. Talagang marami pumipila yan. Kompleto po kasi sa gulay, maraming gulay. Nako, mahaba-haba pa itong pila na to. Gamitan ko kaya ng ipinagbabawal na technique. Makipagkwentuhan sa pila? Nakapila ka rin! Bibili ka kare-kare? Yes po. Teka lang. Dito tayo. Sud-sud konti. Aba ng pila! Uy, kamusta ka? Kanina ka ba? Gumamit ng Kumari Card. Kumare, salamat. Na-reserve ako sa pila. Haba nun, oo. Nasa harap na ako ngayon. Plus, gumamit ng Face Card. Ayan, saan? Susan. Ay, nako! Mabilis naman pala yung pila. Erase, erase, erase. Huwag na akong gagawin yung ipinagbabawal na technique dahil lahat naman ay makakabili. Lahat makakatikim. Tiyaga lang. Lalagyan. Dahil nakigulo na lang din ako dito sa Malabon, subukan nga natin ang diskarte ni Lizelle. Ay, si Mami una! Ay, nadabal ang puso doon! Blockbuster dito! Yan, maraming sabaw yan. Ay, ba't ang dami mong binili? Ang bango. Haba ng pila, ikaw na muna. Pagod ako, kakain naman ako. Break time muna ako, Lizelle, ha? Eh, kasi sabaw lang, ulam na. Kung marami man daw ang benta at mga suki ni Lizelle, katakot-takot din daw ang naging sakripisyo nila para sa negosyo. Minsan, dumarating yung sila yung napapagod. Sila, 'di ba? Yun yung medyo nahihirapan ako doon dahil ako yung may gusto eh. Ako yung may hilig nito. Hindi naman nila hilig. Iniisip din nila yung health ko siguro na sobrang dami na, buong week na tayo, wala tayong tigil, diretso yung orders namin. So, yun yung minsan na medyo malungkot para sa akin na ayaw na nila. Na gusto ko pa. Hindi rin daw siya nakaligtas sa tumal ng benta. Pag matumal, talagang dumarating, lalo na pag bagyo. Kasi imagine, ang tindahan ko is nasa labas, di ba? Nakita nyo yung labas, walang bubong, walang payong. Talagang mananalig ka na lang na sana tumigil, ganyan. Kahit yung konting oras, in 2 hours lang para may dumating na customer, para mapaubos. Kasabay ng pagiging blockbuster ng kanyang paninda, tumatabo na rin kaya ang kita? Actually, hindi ko talaga alam yung puhunan na talagang dun lang. Kasi pag namili ako, let's say, Saturday, ito yung benta natin. Aawas ko na yung puhunan, usual. O sa kada buwan, may 5 digit din. 5 digit, nandun yung 10, 20, 30, no? Nasa 5 digit. Sa mga kananayan dyan na nais ding sumubok ng ganitong negosyo kahit nasa bahay, Sa isang maliit lang na kaldero ng kare-kare, na meron siyang 20 sandok, 20 orders, sabihin na natin, ano, na nakatab, na 3,000 pag nabenta mo siya, kikita ka na siguro doon ng mga 800 pesos. Kung kumita ka ng 8, ang puhunan mo is 2,200 or 2,000. ang isa pang sikreto ng ating negosyanteng may bahay, Kailangan masipag ka. Sipag lang talaga yung puhunan, sipag, tiyaga, tsaka enjoyin mo rin kung ano yung napili mong trabaho. Kailangan masaya ka para mag-prosper yung yung business mo. Yung napapagod ka, masaya ka, kumikita ka. Nalibre ko yung ulam namin hanggang hapunan namin. Tapos may konting 300 pesos. Ako okay na ako doon. saan damakmak man na maging kompetensya, tiwala lang sa sarili at sa produkto. Parang caring-carry ang negosyo at tiyak na bentang-benta.